dili mabasawa. The Vice President of the Philippines, Honorable Sara C. Duterte! Nakasan niyo ba? Duterte! Nakasan niyo ba? Philippines, Honorable Sara C. Duterte! 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 Nakasan niyo ba? Duterte! Nakasan niyo ba? Inday Sara! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Inday Sara! Duterte! Ang pinakamamahal na Vice Presidente ng Pilipinas, Honorable Sara C. Duterte! Inday ng Pilipinas, Honorable Sara C. Duterte! Inday Sara! Inday Sara! Salamat. Duterte! Bahala mga wala kong piyong! Duterte! Ladies and gentlemen, the Vice President of the Philippines, Honorable Sara Z.
Say Duterte! 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 Tigong! Tigong! Duterte! 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 Thank you. Kalihok manlingkod, maaari po kayong maupo. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Dili na ko mabutngan og mga words, mga salita. Ang ako ang kalipay nga nakadawat ko og imbitasyon gikan kaninyo para mutambong sa inyong 60th araw ng nunungan. Daghan kaayong salamat. Mahal ko kayo. Unahon-una nako ang mga pagpasalamat. Una, ang pagpapasalamat ko sa atin pong mahal na Mayor Siti Noralia Mamay. At syempre sa ating Vice Mayor Marcos Mamay. Andito lang pala si Marcos. Matagal na siya hinahanap ng ating mga kababayan. Mayor, joke lang yan, Mayor. Ha? May joke pa ako mamaya. Huwag mo lang dibdibin. Sa ating iba't ibang mga LGU officials, barangay officials, at sa inyong lahat, mga tiga-nunungan, maraming salamat sa inyong pag-welcome at pagtanggap sa akin dito sa munisipalidad ng Nunungan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula pa rin po sa akin para sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa aking mga kasamahan sa OVP dahil sila po ang tumutulong sa akin para maabot ko ang mga malalayong lugar at maabot ng mga proyekto at programa ng OVP ang inyong mga barangay. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong buwan po ng Mayo, okay na magbinisaya o Tagalog yun? Bisaya, ma'am. Okay na. Birahe. Bisaya, ma'am. Oh, si Marcos, rabi tayo, di kasabot ng Bisaya. Si BBM po, Mayor. Peace. Dating kanhing Presidente Rodrigo Duterte, nagpaabot siya sa iyahang pasalamat kaninyo sa inyong pag-ampo, sa iyahang pag-uli dinhi sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Nagpasalamat po siya sa inyo. Nagbisita ko sa iya hatong bulan sa Mayo. Ingon siya nga magpasalamat ko no kaninyo sa inyong suporta sa unong katuig nga siya nahimong presidente sa ato ang nasod. Og sa og sa mga tuig nga naglisod ang ato ang nasod tungod sa COVID-19 pandemic. Daghang salamat. Ang sunod nga pagpasalamat mao ang pagpasalamat gikan sa amo ang pamilya. Malaki ang utang na loob namin sa inyo mga kababayan
sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Ang amuang kusog, dili gikan sa amo ang apelido, dili gikan sa amo ang pangalan. Kitang tanan, dunay pangalan, dunay middle name, dunay apelido. Dili gikan sa amo ang katungdanan sa syudad sa Davao. Kay kitang tanan, dunay mayor, dunay vice mayor, na ay mga konsihal, na ay mga kapitan, na ay mga congressman, na ay mga senador. Dili gikan sa amo ang pwesto o mga posisyon dito sa syudad sa Davao. Ang amo ang kusog gikan kaninyo mga kaigsuonan namo. Ilabi na gyud. Ilabi na gyud sa mga taga Mindanao. Tungod sa tanan nga pagpalisod-lisod, pagdaog-daog, wala gyud ko ninyo biyai. Dako kaayo ang ako ang pagpasalamat sa inyong padayon na pagsalig og suporta. Kaganina nagingon ko nga malipayon kaayo ko nga nakadawat sa inyong imbitasyon. Noong nakita ko ang inyong paanyaya na dumalo sa inyong celebration, ay naisip ko kung sigurado ba kayo na nag-imbita sa akin dito sa inyong lugar. Dahil baka bukas si Marcos ay suspended na ni Marcos. Pero sabi ko nga kanina, masaya ako na ngayong araw na ito ay nakasama ko kayong lahat dahil sa inyong celebration sa 60 years ng Araw ng Nunungan. Meron pong mga iba't ibang lugar na nabisita ko noong mga nakaraang araw na malungkot ang dahilan kung bakit ako pumunta sa kanilang lugar. Meron sa kanila namatayan, meron sa kanila hinahanap pa yung kanilang mga mahal sa buhay dahil nawawala. Marami sa kanila ang sugatan dahil sa mga paglindol dito sa Mindanao. Ug bago pa man ana, kay bawo mo mga kaigsuonan nako, kada uli nako dinhi sa Mindanao nagalinog. Kada uli nako sa Davao nagalinog. Mo nang usahay mahadlok na ko muuli sa Davao tungod kay basin maglinog. Adtong 2023, naglinog din sa Mindanao, dito sa may North Cotabato, sa Rangani area, na ako ato sa syudad sa Davao. Nabati na ko ang linog. Mautong panahon nga dugay kaayo na balik ang ilang kuryente o tubig. Atong 2019, naglinog. Dito po dapit sa Region 11 o Region 12. Kung mahinumdum mo, mauto ang panahon nga nahugmak ang condominium building dito sa Davao. Mayor ko atong panahon na to. Naghinog atong nilabay na tuig, November or October, atong 2025, naapod ko ato sa Davao. Nagbati na ko ang pinakakusog nga linog nga sa ako ang kinabuhi. At tong June 8,
kadtong 7.8 na magnitude na linog sa Sarangani naabot ko ato sa Davao. Mao nang usahay makahuna-huna ko ako man tingali ang ginalinog sa Ginoo. Pero gusto lang na ako ipaabot sa inyo nga maupod niya nga ako ang isulti dito sa mga lugar. Maasa ko ni bisita atong nilabay ng mga adlaw sa Jas, Davao Occidental, sa Balud Island, sa Glan, sa Maasim, sa General Santos City. Nga ang atoang panlaban sa mga aksidente o kalamidad na wala takibalo kung kanusa mo abot, mao ang atoang pagpangandam. Tungod kay ang linog manggod dili siya pareho sa bagyo. Ang bagyo naatay 3 ka adlaw, 4 ka adlaw nga pwede mag-andam. Tungod kay tuwa pa siya sa dagat, mahibaw naman ta nga moabot na ang bagyo. Muagi ang bagyo sa ato ang lugar. Makapangandam ta. Ang linog ug lain pang mga kalamidad nga dili nato masulti kung kanusa mo abot, kinahanglan gyud ang ato ang pagpangandam. Wala pay linog, dapat kahibaw ta kung unsa ang ato ang buhaton. Tagaan ta mo og example sa isa ka tawo nga walay pagpangandam sa linog. At kung nilabay nga tuig, October ang linog, kusog kaayo. Kita ang mga Pilipino, anad man og linog. Kanang mga hinay nga ground shaking. Tungod kay daghan sa ato dili po ng linog sa gabi, di na sa inyo mga balay. Kanang linog na pagliyog sa yuta. Diba, sir? Anad matanan mga hinay lang inana. So, katong nilabay nga tuig na ako sa Davao, nagsugod ang linog. Kay bawo ko nga linog, pero kay anak ko, linog. Linog na to. Pagkahuman na tingala ko, nagkakusog naman ang linog nga ang ako ang anak na natulog pa, nakamata siya. Siya pa ang isulti sa ako ay siya, "Ma, nagalinog ba?" Ni anak ko, "Oo, dagan na." Pagkahuman, gihatag nako, tulo ka bukang ako ang anak, gihatag nako ang ako ang kamangburan. Nga wala na ko kibalo kung unsay nahitabo sa iyahan. Gihatag nako siya sa kauban namo sa balay. Kay dili na ko kaya ang tulo ka bata nga hangupon, dangupon, idagat kung asa man idagan. So ningon ko sa kauban, dad-ana ng bata, dad-a sa gawas. Gikuha nako ang ako ang ikaduha, ug ipangita nako ang ako ang kamagwangan. Pagkahuman, nagawas may tulo. Mauto ang panahon nga nakagawas yun ko sa amo ang balay nga walay brat. Wala ko kibalo kung tabunan na ako ang now o tabunan na ako ang akong tughan. Basta na lang naagir ni sa gawas nga wala ko'y underwear. Sa sunod nga linog, katong nilabay na June 8, nagsugod siya og uyog. Nagsugod siya og uyog. Pagkahuman, naguna-una ko. Linog ba ni? Klaro man ni na linog. Naguna-una pa ko, "Lord, kusog naman yun kayo itong linog itong nilabay na tuig. Posible ba nga sa ako ang kinabuhi kaduha ko makasulay og kusog nga linog?" Pangutana pa nako ang ako ang kaugalingon. Nangutana pa ko sa Ginoo. Imbis na bulihok na o buhaton na ang dapat nga mga pagpangandam
nga naa na sa memorize na nato, nagmuna-muna pa ko. Kadtong nagakusog na ang linog, dito pa ko nagdesisyon nga birahon na ako ang anak nga natulog. Pagkahuman, naghangyo ko sa mga kauban nga palihog og alsa. Sa ako ang anak kay di na ko siya kaya, dako na ang bata. Unya dili siya mobangon kay natulog. Palihog og alsa. Dala nami, moadto nami sa gawas. Pero kining panahon na ni nalinog, nakahinumdum na ko og bira sa ako ang habol. Pagawas na ko, wag gihapon ko i-brasser, pero nana ko'y habol. So pwede na ko magtapon sa ako ang naong o sa ako ang lawas. Mauna siya ang halimbawa o example sa isa ka tawo nga walay pagpangandaw. Kinahanglan kita nga wala pa linog, atuan na ibutang sa ato ang una-una, dili lang linog. Landslide, bagyo, baha, kanang mga kalamidad nga pwedeng moabot sa ato ang nasod sa ato ang lugar. Kinahanglan, wala pa sila ni abot sa ato ang kinabuhi, kay bawo na ta kung unsa ang ato ang buhaton. Tungod kay dili pwede nga sa panahon nga mahitabo na ang kalamidad ug aksidente, dito pa ta maghuna-una, pagkahuman mataranta pa ta, pagkahuman pangutan-on pa nato ang kaot at kaugalingon tinuod pa ni nga nagapagtabo. Nakasulat na dapat ang ato ang mga buhaton kada adlaw nga gibuhat ni Allah ato ang basahon. Panahon sa linog mao ni ang ato ang kinahanglan buhaton para dili na ta manervyos, mapanik, maparalyze o magdagan-dagan bisan asa kanang tao nga wa ibalo kung unsay iyahang buhaton. Mao nang kinahanglan ang ato ang pagpangandam, mao lagi na ang ato ang panlaban. Kadaghanan sa ato ang mga kaigsuonan, nagaandam sila og mga go bag, o mga bag nga naa na dito sa sulod ang ilahang mga panginahanglan. Mao nang paggawas nila, ready sila, kay birahon lang nila ang bag. Mga kababayan, ang 60 katuig nga kasaysayan sa lulungan, usa ka istorya sa tinuod nga kaisog ug pagbago. Kabalo kita nga sa unang panahon, kung hisgutan ang inyong dapit, doon na gyud kahadlok. Tungod sa kaagi sa rido ug kasamok. Apan tanawan ninyo ang nunungan karon. Pinaagi sa maayong pamaagi sa panggobyerno o sa inyong tinuod nga tinguha alang sa kalinaw nitalingod kamo sa kagubot. Hibaw mo nakakunan na namo dito sa syudad sa Davao. Dili yun moabot ang kalambuan kung walay kalinaw. Maglisod yun ang isa ka lugar kung dunay kagubot. Magsugod ang tanan sa kalinaw. Everything starts with peace. You successfully transformed Dunungan from being the Rido capital into a vibrant model of peace, unity, and development in Canao del Norte. Kini dili sayon, hebaw mo ana, apan nagpamatuod kini nga kung magkahiusa ang atong mga leaders, ang atong lokal na kadamhanan, ang private sector o ang komunidad, walay imposible. Kini nga kalinaw mao ang nahimo pundasyon
sa inyong pag-uswag. Today, Nunungan is shining on Mindanao's development map. Not just for your agricultural growth, but your potential in sustainable ecotourism, especially with the beautiful Lake Nunungan as your crown jewel. The success of conservation and ecotourism relies heavily on the community. Kamo ang real guardians of nature. When you protect the forests, you create sustainable livelihood in your ecotourism programs. I urge you to create value-added products and activities that sustain nature rather than exploit it. I commend your local government for leading Nunungan's transformation. Ang tinuod nga kalambuan, magsugod kung ang matag pamilya mubati nga sila luwas giatiman ug dunay paglaom sa kaugmaon. As you celebrate 60 years, I trust that every Nunangunan will remain tireless in protecting your environment and your hard-earned peace. Magpabiling unta kamong simbolo sa kalikod o panaghiusa sa inyong rehiyon. Daghang salamat sa inyong pagdawat kanamo, malipayon ni nakauban mo panunggay. Mga kababayan, sa mga nilabay na adlaw, semana o bulan, daghan ang nagapangutana kanako kung doon na pabay pag-asa ang atoang nasod. Is there hope for the Philippines? Tungod kay daghan sa ato ang kikapoy na, ang nasuko na, ang napura na sa makita nato sa ato ang mga komunidad o sa ato ang gobyerno. Daghan sa ato ang ilang pangandoy mao ang makagawas sa Pilipinas. Haybaw ba mo nga kung ang mga tao sa isa ka nasod ang iyahang ambisyon muhawa sa iyahang lugar kung asa siya gipanganak, buot pasabot wala siya'y makita nga kaugmaon dinha sa iyahang lugar. Nga kita tanan abi natong tama, pero dili ka na tama. Kung makita ninyo ang mga nasod nga dato o progresibo, nakita ba ninyo ang ilahang mga tao nga ninhawa sa ilahang lugar? Wala. Kita pa ang nagaad ko sa ilahang lugar. Kay dito ta makakita o oportunidad. Mao nang kung mangutaan na ta, kung doon na ba'y paglaom, is there hope? Musulti ko kaninyo nga dunay paglaom. Naay pag-asa. Kung dili nato dawaton ang kagubot, dunay paglaom kung dili nato dawaton ang pagpangdaog-daog. Kung dili nato dawaton nga magpabiling pobre ang ato ang nasod. Dunay paglaom kung kitang tanan nga naanay edad, idaran na, maghuna-huna ta
sa nasod nga atong ibilin sa ato ang mga anak. Kay bao mo kitang nagtapok diri pila na lang katuig ang mabilin sa ato ang kinabuhi. Tingalig na natay 20 katuig. Ang uban siguro 15 katuig na lang ang nabilin sa ilahang kinabuhi. Ang uban mga 30 years na lang. Pero ang atuang mga anak, ang atuang mga apo, pila edad nila? 5 years old, 6 years old, 7 years old. Ang paglaom nga atong kinahanglan kuptan dili para sa ato ang 15 years, kundi para sa ilahang 60 years pa nga nabilin ni aning atong nasod. Duna pa ba'y paglaom? Dunay paglaom. Ibalik nato ang tapang at malasakit dinha sa ato ang mga kasing-kasing. Kabaw mo, wala pa ba yung eleksyon na umaabot at November pa ba yung eleksyon sa 2028 pa. Pero, kung makalimot kung ginhawa si kalimot kung ginhawa kapoy naglandaan na niya ako di kapoy na ko niya dugay na abot ka mo. Kada adlaw kay trigger warning kayo siya. Magdala siya og stress sa katawhan. Kada adlaw. Among mga laki din ha sa likod ba? Magpahinumdum yun ko sa inyo ha. Karon makakita na mo unsay epekto sa illegal na droga sa utok kay sa mga. Diba? Magdala siya kakubot sa pamilya o mga kababayan, ang inyong mga nilian. Suspended na yun si Mayor of Mapa. Mayor, pasaylo ako. Sige lang kay naabit si Vice Mayor, imuhabit ako ang mahal. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, kaya lang sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you, Vice President Sara C. Duterte! Duterte! Duterte!
Later on, our Vice President, kung ano